Sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Aquino, naging isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ang AFP Modernization Program. Ano nga ba ang naidulot ng programang ito sa kakayahan ng Department of National Defense at sa mga ahensyang sakop nito? Alamin natin sa report ni Eunice Samonte. Depensa ng ating bansa. Proteksyon ng bawat mamamayan. Sa pagtatapos ng administrasyon ng ating Pangulo, silipin natin ang kanyang mga ipinangako at mga katuparan nito sa 6 na taong paglalakbay sa tuwid na daan. Mayroon ng gobyernong tunay na nagmamalasakit sa mga kawal natin kumakalinga sa mamamayan. Sa nalalabing panahon natin sa pwesto, makakaasa kayong hindi magmamaliw ang suporta natin sa inyong hanay. Yan ang pinangako ni Pangulong Aquino sa mga boss, partikular na sa kagawaran ng tanggulang pambansa. Sa kanyang pinakaunang SONA noong 2010, nabanggit niya ang mas malaking pondo para sa kalamidad at ang pangangailangang amendahan ng National Defense Act. Sa ilalim nito, siniguro ng ating Pangulo na handa ang buong Pilipinas anumang sakuna ang tumama. Nakita natin ang kahalagahan ng tinatawag natin ng paghahanda bago pa man dumating ang isang disaster. So during Undersecretary Paman, na-institutionalize natin ang tinatawag natin pre-disaster risk assessment. At isa ito sa pinagmamalaki ng ating bansa. Taong 2011, ipinanukala niya ang pag-upgrade sa mga kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang naging hudyat ng simula ng AFP Modernization Program na nagbigay daan sa mas mabilis at mas pinag-igting na seguridad ng ating bansa. Patunay nga dyan ang pagdating nitong linggo ng kung tawagin ng Philippine Navy ay the largest among their existing floating assets. Ito ay isang landing dock vessel na mas kilala sa tawag na LDV-601 Tarlac. Kabilang din sa mga naidagdag sa kanilang mga kagamitan ay ang 3 Gregorio del Pilar class frigates na dumating sa bansa taong 2011 at 2013. Ang pangatlo ay ang USCGC Boutwell na nabanggit nga ni US President Barack Obama sa kanyang pagbisita sa APEC Summit taong 2015. Naidagdag rin ang 3 multi-purpose attack crafts, 3 oil tankers na mula sa National Oil Corporation, 5 brand new AW-109 multi-purpose roll helicopters na nagkakahalaga ng $9.6 million each. All our ships can be deployed anywhere in the country. Hindi rin naman pinabayaan ang hukbong panghimpapawid sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa pamamahala ng ating Pangulo, 2011 pa lamang naidagdag na ang 18 SF-260FH aircraft na nagkakahalaga ng $768,000 each. Nagkaroon din tayo ng karagdagan 12 FA-50 Advanced Jet Trainers at bagong FA-50 Fighting Eagle AGT. Kabilang din ang 8 bagong Bell 412 helicopters, 2 C-130, 7 UH-1 transport helicopters at 3 brand new ELM-288 air surveillance radars. A huge amount of these missions were conducted in support for territorial defense, security and stability, with the rest for humanitarian assistance and disaster response. Sa Philippine Army naman, hindi lang makagamitan ang naidagdag sa ating mga ari-arian. Kabilang dyan ang hindi matatawarang pagkakaisa at pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga sundalo sa mga kalapit na bansa. Isa na nga sa mga naging taunang highlights ay ang balikatan kung saan sa pinakahuling selebrasyon nito, ginamit sa kauna-unahang pagkakataon ng High Mobility Artillery Rocket System na mula pa sa Amerika. We will continue to ensure the Philippines remain secure and the Asia-Pacific remains a region where everyone can rise. Nabanggit din ni U.S. Secretary Carter ang suporta ng Amerika sa Pilipinas kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Mahigit 44,000 M4 assault rifles din ang naidagdag sa Army. Nadagdagan din tayo ng 28 M113 armored vehicles, 219 na KM450 trucks gawa ng South Korea. Nabanggit din ng Philippine National Police ang magandang naibahagi ni Pinoy sa kapulisan. Pinaka-prominent dyan is yung pagbibigay ng mga equipment, logistically. Nakuha natin yung 1:1 ratio ng firearm. As you can see, mga Glock na nga mga baril ngayon ng mga kapulisan natin. Sa ilalim din ni Pangulong Pinoy, nilagdaan ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ilan lamang yan sa mga nagawa ng ating Pangulo sa kanyang mga boss sa larangan ng depensa. Sigurado na tupad ni Pangulong Pinoy ang kanyang mga pangako na palawakin ang transformasyon ng depensa. Ang patakaran natin, tamang pagkilala sa ugat ng problema, tamang pag-aaral na tutukoy sa tamang solusyon na maaabot naman sa pamamagitan ng tamang metodolohiya. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Samonte.